Nagsimula ang episode ng ang mga witchfinder ay naglalakad sa tabi ng ilog. Nasa unahan nila ang mga sundalong may dalang aso. Nakarating sila dahil sa pagsisikap ng taksil na si Gatherbacks na gumawa ng mga mensaheng nakapaloob sa mga bote. Si Magra ay nagmamadaling naghahanap ng isang bagay na tila napakahalaga habang ang mga boses ni Souther at Gatherbacks ay maririnig sa background. Sinisikap ng mga Backs na hikayatin ang iba pang mga katribo na paniwalaang ang pamilya at mga kaibigan ni Baba Voss ang kanilang tunay na mga kaaway. Iniuutos nila sa iba na dakpin sina Baba Voss at gamiting pangpalit para sa kanilang buhay. Hinawakan ni Kofon si Gatherbacks at tinutukan ng kutsilyo ang lig nito. Pagkatapos ay sinabi ng duwag na si Gatherbacks sa mga kasama na lumayo dahil baka tuluyan siya ni Kofon. Sinabi ni Haniwa kay Baba Voss na kailangan nilang umalis kaagad. Inutusan sila ni Baba Voss na pumunta sa ilog habang tinawag niya ang tapat na mandirigmang si Arka na sumama. Ginagabayan ni Haniwa si Magra habang binabantayan ni Arka ang kanilang likuran. Sinabihan ni Priestess Dreamer si Bulayon na sumama kina Baba Voss. Tinatahak nila ang 100 sa kagubatan habang pinangungunahan sila ni Baba Voss nang huminto si Haniwa. Tinanong niya kung bakit sinusundan sila ni Bulayon. Sinabi sa kanila ni Bulayon na sasama siya sa kanila. Tinawag ni Baba Voss si Bulayon at sinabing sumunod sa kanila. Si Gatherbacks, sa kabilang banda, ay umaapela kay Kofon na palayain siya dahil wala na silang pakinabang sa kanya. Sinabi ni Haniwa kay Kofon na karapat dapat siyang patayin. Sumagot si Kofon ng hindi at sa halip ay sinuntok siya. Sinabi ni Kofon kay Haniwa na hindi sila ganoong uri ng tribo at nagpatuloy sa paglalakad. Ang walang utang na loob na si Gatherbacks ay nagmamadaling bumalik sa lambak. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito at gusto mo pang makakita ng iba pang episodes mula sa channel na ito, mangyaring mag-subscribe po. Ito ay magsisilbi pong mahalagang inspirasyon para ipagpatuloy po natin ang pag-upload ng iba pang mga videos. Ang mga witchfinders ay dumating sa lambak habang ang mga alkeni ay nagtitipon. Nagpakilala ang witchfinder general na si Tamakti John, masayang binati siya ni Souther-Backs sabay sabing, sa wakas, dumating rin kayo para iligtas kami. Sa halip ay sinabihan siya ni Tamakti John na lumuhod. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang papaluhod. Pagkatapos ay inutusan ng Witchfinder General na lumuhod silang lahat. Sinabihan sila ni Tamakti John na isuko ang mga anak ni Jerlamarel para sa kanilang buhay. Sinubukan ni Priestess Dreamer na umapela sa kanya, ngunit tinusok lang ng Witchfinder General ng isang patalim ang kanyang lalamunan. Lahat anya ay kinukonsidera ng mga mangkukulam hanggat hindi napapatunayan. Ang dakilang taksil na si Gatherbacks ay dumating upang iligtas sila. Inalok niya si Tamakti John na sundan siya. Nakarating sina Baba Voss at mga kasama sa pampang ng ilog. Sinabi ni Kofon na wala silang madadaanan doon. Hindi sumang-ayon si Baba Voss at ginabayan sila kung saan pupunta. Namangha sina Haniwa at Kofon sa kanilang nakikita. Tinanong ni Kofon ang kanyang ama kung nagawa ba niya itong mag-isa. Sinabi sa kanila ni Baba Voss na kung ano ang magagawa ni Jerlamarel, ay mas malaki ang magagawa niya. Nagtatanong si Magra kung ano ito, kung ano ang nasa ibaba. Sumagot si Haniwa ng, kalayaan ina. Isa itong life-size na replika ng laruang bangka na ginawa ni Jerlamarel para kay Haniwa at Kofon. Habang sumasakay, tinanong ni Kofon si Baba Voss kung kailan niya ginawa ang bangka. Sumagot si Baba Voss nang makakaya niya. Nagtatanong si Magra kung bakit. Sinabi niya dahil umaasa siyang hindi na darating ang araw ding ito. Sinundan ni Magra ang kanyang tanong nang, pagkatapos ay pinaghandaan mo ito. Sinabi sa kanya ni Baba Voss na, oo, at dahil dito mabubuhay sila upang makita ang bukas habang sinimulan nilang itulak ang bangka upang madala ng agos ng ilog. Ang mga witchfinders ay patungo sa ilog na ginagabayan ng napakasiglang taksil. Nakarating sila sa tabing ilog. Tinanong ni Tamakti John si Gatherbacks kung ang isa sa mga tumakas ay isang karpintero. Sumagot si Gatherbacks na, oo, isang napakahusay na karpintero. Pagkatapos ay inutusan ng Witchfinder General ang ilan sa kanyang mga tauhan na tumawid sa ilog. Si Baba Voss at mga kasama ay nanatiling tahimik habang nasa bangka. Sinabi niya kay Kofon na ibigay sa kanya ang kanyang espada. Sinabi sa kanya ni Kofon sa pamamagitan ng senyas kung ano ang nakikita niya. Sinabi niya kay Kofon na tumahimik at sabihin sa iba na gawin din yon. Ang mga witchfinders ay masigasig na nakikinig sa anumang hindi pangkaraniwang tunog sa tubig. Napansin ni Tamakti John ang mahinang langit-ngit. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na matagal na niyang hinahanap ang mga ito. Naalala niya na nandoon siya noong ipinanganak sina Haniwa at Kofon, at narinig niya ang una nilang pag-iyak. Ipinagpatuloy niya na inilaan niya ang kanyang buhay sa paghahanap sa kanila mula noon. Sina Baba Voss at mga kasama ay sinisiguradong huwag gumawa ng anumang ingay habang naghahanda para sa kung ano ang mangyayari. Sinabi rin sa kanila ni Tamakti John na ang lahat ng kanilang katribo ay kasalukuyang nakaluhod na humihingi ng tawad. Nais niyang bilhin nila ang kanyang kapatawaran sa pamamagitan ng pagsuko ng kanilang sarili. Pinili ni Baba Voss at mga kasama na manatiling tahimik. Inutusan ng Witchfinder General ang kanyang mga tauhan na lumusong sa tubig. Binabantayan ni Baba ang isang gilid ng bangka at lalaslasin ang anumang dumampi sa kanyang espada. Isang sundalo ang naghagis ng lubid na may kawit at nahuli si Matal. Pagkatapos ay pinatay nila ito.
Nahagip ng isa pa si Arka, ngunit iniligtas siya ni Baba Voss. Natamaan ng isa pang kawit ang layag ng bangka, at naipit si Magra at Paris. Tinawag ni Magra si Baba Voss na mabilis na lumangoy patungo sa kanila. Itinulak ni Kofon ang isa palayo sa bangka. Tinamaan ni Haniwa ng palaso ang isa. Hinampas ni Buulayon ng kanyang tungkod ang isa pa at tinapos ito ni Haniwa gamit ang isang palaso. Pagkatapos ay pinana ni Haniwa ang may hawak ng lubid at napalaya si Magra at Paris. Ang mga witchfinders ay walang humpay na umaatake sa kanila. Umakyat ang isa sa bangka at isinama si Arka. Nasugatan ng isa si Magra, ngunit napatay niya ito. Muntik nang mapatay si Paris ng isa, ngunit natalo ito ni Baba Voss. Nahuli si Arka at pinatay. Walang magawa si Baba Voss para iligtas siya. Dinala ni Tamakti John si Gatherbacks at nakita ito ni Haniwa at inasinta ng kanyang palaso. Tinamaan nito si Gatherbacks sa tiyan. Tinanong pa rin siya ni Tamakti John kung ano ang nasa ibaba ng ilog, ngunit hindi niya alam ito. Humingi ng tulong sa kanya si Gatherbacks, ngunit sa halip, hinila ni Tamakti John ang palaso mula sa kanyang tiyan at ibinaon ito sa kanyang dibdib. Marahil ay nasusuklam din si Tamakti Jun sa mga traidor na tulad niya. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bumalik sa lambak at patayin ang lahat ng mga nandoon. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe sa reyna na nahanap na nila ang mga anak ni Jerlamarel ngunit nakatakas ito. Sa palasyo ng mga Kin, sa Kanzua, si Reyna si Bethkin ay namumuno sa isang pulong ng konseho na dinaluhan ng mga miyembro ng konseho sa kaharian ng bayan. Pumasok ang reyna at lumuhod sa harap ng kanilang sinaunang konstitusyon. Nagsimula ang pagpupulong sa pagtatanong ni Lord Don kung nahanap na ba ng mga witchfinders ang mga mangkukulam. Sinagot ng reyna na nahanap nila ang mga ito, ngunit nakatakas sila. Sinundan ni Lord Don ang kanyang tanong kung paano sila nakatakas muli. Sinabi sa kanya ng reyna na hindi sinabi ni Tamakti Jun kung paano nagpatuloy ang kanilang pagpupulong hinggil sa paghahanap sa mga anak ni Jerlamarel. Ang buong konseho ay tumututol na ipagpatuloy pa ang kusadang ito. Ngunit ang reyna ay iginigiit ang kanyang kagustuhan, hanggang sa masabi ni Lord Dun na dismayado ang mga tagapayan sa kanyang paghabol sa mga mangkukulam na nagpatuloy sa mga henerasyon at walang resulta. Na ang mga hukbo ay isinakripisyo, at ang kabangyaman ay walang laman, ngunit wala pa ring katibayan ng masamang kapangyarihan. Sinabi niyang, ang lahat ay para lang sa lalaking minahal niya noon na tumakas. Sinabi rin niya na ang mga tao ay naniniwala na sila ay isang bansang pinamamahalaan ng isang sugatang puso. Walang masabi si Reyna si Bethkin at umalis, samantala, sina Baba Voss at mga kasama ay nagpatuloy sa paglalayag. Lahat sila ay malungkot sa nangyari. Naglabas ng mensahe si Paris. Ito ay mula kay Jerlamarel. Binuksan ito ni Kofon. Sinabi ni Paris kay Kofon na basahin ito. Naglalaman ito ng gabay mula kay Jerlamarel upang mahanap siya. Sinasabi nito na sundan ang ilog hanggang sa Lavender Road. At pagkatapos ay sundan ang daan patungo sa House of Enlightenment. Doon siya magtatayo ng isang bagong kaharian. Isang nagniningning na liwanag sa mundo ng kadiliman. Ang liham ay may logo ng isang mata na may araw na iginuhit sa likod na may caption na, ang may mga mata upang makakita ay dapat sumunod sa akin. Iniisip ni Kofon kung gaano katagal sila dapat sumunod sa ilog. Sinagot ni Haniwa na mag-iiwan si Jerlamarel ng mga senyales at sigurado siyang makakarating sila. Si Kofon naman ay nagdududa. Sumagot si Haniwa na wala silang ibang pagpipilian. Sumagot si Magra na may ibang pagpipilian sila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na habang mas mahaba ang paglalakbay, mas malalim ang mga hamon nito, mas mababago nito ang lahat ng nagtitiis nito. Ang isang paglalakbay tulad ng kung ano ang mayroon sila, ang mananatiling buhay, ay darating sa kabilang dako na hindi na makilala ang isa't isa. Ipinagpatuloy ni Magra na mayroon silang pagpipilian na mamuhay bilang sila. Maaari silang makalayo sa mga witchfinders nang hindi na kailangang pumunta kay Jerlamarel. At mamuhay ng simple at magkasama. Nakiusap si Haniwa sa kanyang ina na hindi niya talaga malalaman kung sino siya kung hindi niya malalaman kung saan siya nanggaling. Tinanong ni Magra si Kofon, sinabi sa kanila ni Kofon na hindi niya gustong maging isang taong nagtatago sa mundo, at hindi siya isang taong binabaliwala ang katotohanan dahil natatakot siya sa maaaring ibig sabihin nito. Pagkatapos ay bumoto sila kung magpapatuloy sa paghahanap kay Jerlamarel o hindi. Nanalo ang pabor sa paghahanap kay Jerlamarel. Ang mga witchfinders, sa kabilang banda, ay nahihirapang humanap ng madadaanan upang tugisin sina Baba Voss at mga kasama. Sa palasyo ng Kin, si Lady Anne, Lord Dun at Lord Unua ay gumagawa ng isang plano upang patayin ang reyna. Nang hindi nila nalalaman, ang shadow ng reyna ay nakikinig sa kanilang mga pag-uusap. Pagkatapos ay ipinaalam ng shadow sa reyna ang kanyang nalalaman. Pagkatapos ay inimbitahan ni Lady Anne ang reyna sa kanyang lugar. Sinabi niya na mayroon siyang espesyal na kasiyahan para sa reyna. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat ng naroroon na lumabas. Sinabi ni Lady Anne na may bago siyang ibon na si Reyna Sibeth ang unang makakarinig sa awit nito. Tinanong ni Reyna Sibeth kung sino pa ang makakasama niya, at dumating si Lord Dun at sinabing siya ang makakasama niya. Pagkatapos kinuha ni Lady Anne ang takip ng kulungan at sa loob nito ay may isang malaking tarantula. Nagtataka ang reyna kung bakit hindi niya naririnig ang ibon. Sinabi sa kanya ni Lord Dun na ang partikular na ibon ay kumakanta lamang kapag hinawakan. Sinabihan ng reyna si Lord Dun na buksan ang pinto ng hawla. Nagtataka ang reyna kung bakit walang imik ang ibon. Sinabi ni Lord Dun na marahil hindi ito takot. Pagkatapos ay hinila niya si Lady Anne at pinatay. Pinatay din si Lord Dun ng katulong ng reyna. Huminto sina Baba Voss mga kasama sa tabing ilog. Si Paris ay inaalagaan si Magra.
Si Baba Voss ay namulot ng panggatong upang matiyak na patuloy na magniningas ang apoy sa buong gabi. Itinago ni Magra ang isang tila napakahalagang pitaka. Dumating ang gabi, si Kofun ang nakatalagang bantay ngunit umalis ito sa kanyang pwesto. Kinaumagahan, sinabi ni Baba Voss kay Kofun na nawawala ang kanyang espada, gaya ng palaso ni Haniwa. Nang tingnan ni Magra ang kanyang pitaka, nawawala rin ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Baba Voss na kailangan na nilang magpatuloy. Sinabi sa kanila ni Magra na hindi sila maaaring umalis. Sinabi sa kanya ni Paris na dapat na silang umalis at lahat ng nawawala ay mga armas lamang. Hindi sumasang-ayon si Magra dahil ang nawawalang pitaka ay mayroong napakahalagang bagay sa kanya. Na kung ano ang nasa loob nito, ang tanging koneksyon na mayroon siya sa kanyang ama, at hindi maaaring mapalitan. Sinubukan ni Baba Voss na umapela sa kanya na sila ay walang armas, at maaaring mahabol sila ng mga witchfinder. Iginiit ni Magra na dapat nilang mahanap ang kanyang pitaka. Nagtataka si Baba Voss kung ano ang posibleng nasa loob nito. Tumanggi si Magra na sabihin sa kanya kung ano. Nagboluntaryo si Haniwa sa paghahanap nito. Hindi siya pinayagan ni Baba Voss hanggang sa may nakita si Kofun. Ito ay silweta ng isang taong nakatayo sa kakahuyan sa palasyo. Sinasabi ng katulong sa reyna na kumalat na ang balita sa pagkamatay ni na Lady Anne at Lord Dun na nagsimula na ang mga tao sa kanilang mga demonstrasyon at protesta, at ang mga natitirang mga lords ay nagpupulong. Ipinagpatuloy niya na walang nakakaalam kung ano ang kanilang gagawin. Pagkatapos nilang madaig ang mga gwardiya ng reyna, pumunta si Reyna Sibethkin sa control room ng dam. Lumuhod siya at nanalangin, pagkatapos ay sinimulang patayin ang mga makina. Hanggang sa ang lahat ng mga ito ay hindi na umaandar. At ang tubig ay tumigil sa pag-agos sa dam. Ang resultang presyo ng tubig ay nagbabanta sa integridad ng istruktura ng dam. Nagsimula ang mga kaluskos at langit-ngit habang ang istruktura ay malapit ng bumigay. Nagsimulang umagos ang tubig sa loob ng dam. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sinabi ng Reyna, Gerla Marel, hindi ka dumating para sa akin mahal ko, kaya pupunta ako sa iyo. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad habang ang mga bagay-bagay ay nagsimulang mga hulog sa loob ng gusali. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe hanggang sa susunod na episode.